oh, akala ko nakakulong yan. Ba't nakagawa ng pelikula? Nakita ko rin yun ha. Meron nga, patay na pala ako, matagal na. Nakalagay dun eh, Roderick, patay na. Di ba nakakulong siya? Lalagyan ko na lang ng icon na there was a time, may mga nangyayari pa dyan na kapag kampanya. Isang nagsasalita ako, gusto ko pong sabihin, huwag ka magpaliwanag! Hindi mo mawawala yung comparison, hindi ba? Minsan sinasabi nila na iba daw yung style ni Vice, iba rin yung style ko. Dapat lang. And oo naman. Kung gagawa ako ng gay role, tapos bababuyin lang or ginagawa laging cheap or caricature, ayoko. Itong taong ito, hindi ito balanse. Parang may galit lang sa akin to o naiinggit ba ito ng ganito? Sino nga bang hindi makakakilala sa artistang ito? Kumbaga, pinanday na ito ng panahon bilang aktor, napakahusay umarte. Lalo na sa mga gay characters, ang tinitingala Roderick Paulate. Ay, thank you! Salamat, Audrey, salamat. Buti naman dito na ako kasi napapanood na lang kita eh. Taga-nood na lang ako ng mga kaibigan ko nag-guest dito. Ako hindi. Hindi, Kuya Dick, ikaw parang isa kang epitome ng mga bading pagdating sa pag-arte na ang husay-husay pag Roderick, talaga nakatutok sa'yo yung mga tao. Dati nagugulat ako bakit ako tinawag na comedy gay icon, parang gano'n. Samantalang may nauna naman. Tito Dolphy, nauna. Tapos gumawa rin naman sila Dindo Fernando, Eddie Garcia, Michael De Mesa. Di ba? Yung mga gumawa ng gano'n. Although, hindi lahat yun comedy, hindi ba? Ako yun, tsaka si Dad ang talagang nasa comedy. Wala lang, pero siyempre I feel happy and proud kasi nakakuha ko ng audience ko and at the same time, maganda ang feedback para sa kanila. At siyempre, alam naman natin na very close din naman ako sa miyembro ng mga LGBTQIA. At sinasabi nila na kahit artista, alam mo, kayo po ang idol ko, kayo po yung naging inspirasyon ko. Kung bakit? Kasi nga, yung mga pelikula ko daw, di ba gano'n naman yung estilo ko na sa simula, pasigaw-sigaw lang, pero pag inaped, ending, lumalaban. Kasi simulan natin yung mga ginawa ko like Commander Gringa, yung Bala at Lipstick, Petrang Kabayo, yung ay, lumalaban. Ganun na kasi nasimulan din namin ni Maria eh, di ba? Maski pag nagkakasama kami, nag-aaway kami, pero lumalaban. So, yun yata yung gusto nila. Tapos, pinag-uusapan, umangat na rin ang level nung panahon na yun. Anong reaction mo, Kuya Dick, kapag yung iba, yung iyong character ay dinadala nila sa tunay na buhay? So, yun ang interpretasyon nila sa'yo. Hindi maiiwasan. Kasi sa tagal-tagal ng ginagawa mo palagi yun, hindi naman talaga nawawala kahit kanino yun o sa tao na mag-isip na ganun ka. Kasi hindi naman bago sa mga artista na pinagdududahan, hindi ba? Parang noon, parang siyempre may family, teenager. There was a time, nung nag-aaral ako sa UP, parang conscious ako noon. Kasi iniisip ko, member ako ng student council, tapos gumagawa ako ng ganun. Kung mahalata ninyo sa mga unang portrayal ko ng ganyang role, may bigote ako, ayaw ko patanggal. Pakikita mo yun pag nag-research kayo. Movies ko, gay ako pero may bigote. Parang feeling ko na ayoko i-sacrifice kasi itong gamit ko talaga kahit sa hosting namin ni V. Pero after a while, naunawaan ko na kung ganyan ba naman ang ginagawa mo, diyan ka nag-hit, diba? Hindi mo na maalis kung ano isipin ng tao. What is important is ikaw. Kung ano yung pagkakakilala mo sa sarili mo at kung ano rin yung nalalaman ng mga tunay mong kaibigan. Pero para sa akin, lagi ko sinasabi, hindi dapat mainis yung pag talagang sinasabi nila, bading siya eh. Di bading siya. Parang gano'n yung, ayoko na naman sabihin, hoy, hindi ako bading, ha? Ayoko naman parang gusto mo, parang naging okidok, di ba? Tara pare, suntukan tayo, di ba? Parang ginamit ko rin yun. In fact, kung naalala nila, yun din ang parang peg ko, yun din yung nagbigay sa akin ng idea na yung kabila, yun tong gagamitin ko naman sa okidok. Kung dito, yung, ay, ano ka, dito naman sa okidok, pre, hali nga, lalaki ka ba? Pakis nga. Ibig sabihin, kinagat din ng tao. Mamili na sila doon. Di ba kung, ano ba, ganito ba ako o ganon? Kasi nga, hindi, Kuya Dick, may mga times kasi pag gumaganap kang straight ka, parang ayaw nila, parang nasanay na sila doon sa gay character. Parang hindi naman ako agree doon. Kasi maski dito, pag binasa mo yung mga comments ng tao, ako sa akin lang opinion to, kahit i-check din nyo. Nakalagay naman doon eh. Ang galing niya sa drama, ang galing niya rin sa comedy na nagigay siya. Tapos makikita mo doon, iba-iba. Mayroong sabi na, siya ang pinakapaborito kong bading na komedyante. Di ba? May gano'n. Pagdating naman sa isa, siya ang pinakamagaling mag-portray ng gay role. Iba-iba eh. Depende kung sino yung nanonood, ano ang kaisipan ng tao. Doon lang makikita mo na may kanya-kanya. Pero pag gumagawa ka ng mga gay character, Kuya Dick, inaalam mo muna ng storya kung saan patungo. Correct.
Laging ganon ako lang. Hindi ako sa nagmamalaki o parang, maski doon nag-box office na yung mga movies, parang lagi kong hinihiling kay mother, hindi naman sa pag-ano, o hindi naman mga ginawa kong pelikula. Director ko, Mario de los Reyes, alam mo yun, meeting Balat kami, lipstick. balat lipstick, nag-iisip kami kung paano. Kasi natutuwa ako doon sa takbo ng istorya na dapat inaalam mo. Yun lang ang pinapakiusap ko. Kung gagawa ako ng gay role, tapos bababuyin lang or ginagawa laging Na cheap. cheap or caricature, ayoko. Wag naman. Payag naman ako kasi sa acting ko naman, depende kung tatanungin ko hindi, maski naman sa pelikula. Ano bang description mo yung gagawin ko? Bungangera ba to? O demure ba to? O ano? Inaalam ko yun. Tapos saan papunta? Ano ang tatahakin ng role na ito? Kahit na comedy. Kasi hindi ko nakakalimutan na kapag gumagawa ka ng comedy, dapat may istorya pa rin. Kaya I always require, kapag may kausap akong writer, bago natin isipin yung comedy, gawa ka muna ng story, ng totoong storya. Pag meron ka ng bone o meron ka ng structure, saka na tayo mag-isip ng mga comedy, insert natin doon. Pero kailangan may patutunguhan yung storya ko. Para hindi naman, maski naman ngayon, kita mo naman, malaki sa puso, malaman mo na. Pag tinignan mo naman sa YouTube ang mga pelikula ko, kung ano-ano ginagawa, diba, nire-repeat nila. Kilala ko ng mga bata because of YouTube. Tapos nakikita ko rin yung mga pelikula na ginagawa ko na very thankful nga ako sa, hindi ko lang po maalala mga pangalan nila, yung gumagawa ng The Greatest Entrances of Roderick Paulate. Parang talaga nag-edit sila ng mga pelikula ko nung araw. Malaking pasasalamat ko sa kanila yun. Hindi ko lang Effort yun eh. Effort yun. Ibig sabihin, hindi naman in vain lahat ng ginawa kong sakripisyo. Kasi pag nag-artista ka, di ba? Pati private buhay mo ando doon na. Lahat yan at stake na lahat. Pero yung ma-appreciate ka, hindi lahat. You cannot please everybody. Meron din mga ayaw ka, meron din na hindi natin alam kung anong source na hate ka nila o hindi ka nila type. Normal naman yun kahit sa totoong buhay. Pero malaking bagay sa akin na mas maraming tao na nakaka-appreciate ng pinaghirapan ko sa showbiz. At ito nga, Kuya Dick, marami nga rin nagre-request na kailan nila mapapanood sa big screen ang Roderick Paulate and Vice Ganda. Maganda din yan kasi hindi natin may iwasan, Gina. Papag-usapan pa rin ako kahit sa pelikula ni Vice. Hindi mo mawawala yung comparison, hindi ba? Parang nung araw, nung gumagawa din ako, na-compare din ako kahit papano kay Dad na si Roderick, ang mga pelikula niya parang katulad ng kay Dolphy na may redeeming factor. Kailangan, hindi siya ganon. So, ganon din. Minsan sinasabi nila na iba daw yung style ni Vice, iba din yung style ko. Pero ang sagot ko doon, dapat lang. And oo naman, hindi pwedeng pareho. Pero ang pino-point out natin ito, minsan yung iba hindi gusto yung style ni Vice, ako naman yung iba hindi gusto yung style ko. May ganun talaga. Kaya lang importante doon, dapat maintindihan natin na yung kay Vice, ito yung panahon niya. Kaya siya naging ganyan dahil tinangkilik din siya sa ganyang style. Ako din tinangkilik sa ganung style. Ngayon, kung pagsasamahin natin yun, it's a good idea. Diba? Yung style ka ngayon at yung style ko rin noon, pwede rin naman ako mag-adapt sa style ngayon. Maganda. Sana ako may makaisip ng ganun. Siyempre sa mga hindi nakakalam, ba't nakapag-artista ang isang Roderick Paulate? Ang hindi nila alam, bata pang maliit si Kuya Dick ay artista ka na. Paano ka nga ba nagsimula? Nagsimula lahat ng 4 years old. Okay. Sinasabi ko lagi, ang daddy ko kasi, tatay ko, nagtatrabaho sa Manila Times before. So, ang dami niyang bisita. Mga Roses, yung mga may-ari, pupunta sa bahay. Ang nagiging form of entertainment namin noon, kanta at pag-arte. Tapos meron akong kapatid na mahilig mag-direct, magawa ng script. So, one time, nagpunta yung kaibigan ng mama ko na direktor ni Fernando Po Jr. So, pina-arte ako, entertainment, part of entertainment. Nagustuhan niya. Doon lang niya on the spot, sinabi niya na, nangangailangan kami ng batang Fernando Po. Gusto mo ipasok yung anak mo? Ay naku, anong gagawin? Paano? Hindi madali lang ito. Sige na, payagan mo na. Ayan o, kasi yung drama namin, umiyak ako, ganyan. Doon nagsimula. Ako yung young Fernando Po Jr. Sa Matimbang ang Dugo sa Tubig. Pero ikaw ba, nagkaroon ka ng pagkakataon na mag-audition sa kung saang mga search? Yan ang pagkakaiba noon. Kita mo, kumbaga ako yung young Fernando Po, di ba parang kahit paano, parang bida na yun. Kasi kahit bata, maiksi ang role, ikaw yung gumanap noon. Noong araw, hindi ganun na. Tapos sunod, ikaw na naman. Hindi, nag-audition ako for mga kaibigan kong Santo Niño ng Leia Productions. Rejected ako doon, dyan sa LVN, kasi yung babaeng gaganap doon din, na kasama ko, na kapatid ko, nakuha na. Ang hindi na lang nakukuha, yung batang lalaki. Yung babaeng yon si Gina Alar. Kaya nauna lang ako ng one movie kay Gina, pero doon naman siya ni-launch. So, nung bandang uli, sabi nila, parang pinababalik itong hindi natanggap na too small. Cubicles kami, tapos may mga artista rin doon, yung Tita Glo, iba-iba. Papasok kasi sa kwarto, paiyakin ka, papasok ka sa kwarto, patatawanin ka, magjo-joke ka, sasayaw ka, iba-iba. Tapos ang ending, marami ng taong nanonood sa studio ng LBN. Tapos yun doon, uulitin, ang dami namin, mga nakuha 5, tapos same situation ibinigay. Lahat yung 4 na yun tumakbo. Kasi si Bella Flores tinakot niya
Kaya ganun. Oh. Ako lang yung sinabihan niya na, papaluin kita ako niya, ganyan. Wag po. Ako lang yung gumanon at ayaw ko umalis sa harap ng camera. Oh. So, nagsigawan na yung sila. Taglo, mga taga-LV, nagpalakpakan na, hay, salamat, magsisimula na ang pelikula natin. Then after a while, ang huling-huling announcement, si Tita Chichay, namamalengke yung nanay ko. Tapos, nakuha na po talaga. At talagang nagdesisyon na, final na nagdesisyon na si Roderick Paulate ang nanalo para sa kapartner ni Gina Anar sa kaibigan ko sa Tunio. Mami ko tinapon yung mga pinamalengke sa Villalobos at takbo na siya. Tapos yun na, niyakap ako bakit po? Di ko pa rin masyadong Then nag-start. So, naging malaking bahagi, Kuya Dick, sa career mo, ang mami mo, si Mamang. Masasabi kong influential. Unang-una siya yung mahilig na gusto niya ako maging artista. Kasi tatay ko against opposite Kaya nga sa daddy ko, sabi niya, taga Manila Times siya. I mean, lahat ng magazines, hawak niya doon sa Manila Times. Dami nun, tabloid, lahat, everything. Pero sinabi niya sa mami ko na, kapag naging artista yan, hindi ako papayag na isulat yan sa Manila Times. Kasi gusto ko, kung may mangyayari sa karir niya, gusto ko pinuri siya ng iba, hindi dahil ako ang boss dito sa composing department. Ganun siya ka-strict. Pero hindi na siya makakibuno na nanalo na ako ng award. Paano ba namang hindi isusulat? So, nasulat ka rin sa... ng mga kasamahan niya, hindi pwede. Nanalo, yun? Best child actor, best child performer, wala, hindi namin ilalagay. So, wala na lang siya magawa. Hanggat, hindi ko masabing na, ako lagi ko yan sinasabi sa ate ko Parang hindi ko alam kung na-appreciate talaga ako ni Papang Hindi ko alam kung masaya ba para sa akin. Hindi ko alam ba't ko tinatanong sa kapatid ko. Pero sabi niya, oo naman. Kaya lang hindi niya sinasabi sa pag-andyan ka. Hindi demonstrative. Hindi talaga siya. Hindi nga, natatakot nga ako humalik Wala akong maalala kasi yung sweet moments with the dad. Parang wala Napaka-stricto kasi. Napaka-critic, ang daming Maski si Maria naabutan niya yun, maski mga kaibigan ko parang naistriktuhan sila talaga kay Papa. Natutuwa ako na one time gumawa ako ng play sa UP, Pergint. Ako yung bida doon at saka yung Jonas Sebastian. Nung after that play, doon lang. Pagtayo ko gano'n, nakita ko ng papa ko, kinamayan ako. Aktor ka na pala talaga. College na ako. Imagine, doon ko lang narinig tinawag niya akong aktor. Hindi niya ako napupuri, maski ng bata. Parang takot na takot siya na lumaki ang ulo ko or ma-influence ako ng showbiz life or something. Parang yung fear niya Noong mga panahon na yun, Kuya Dick, nilalakad ka ba ng nanay mo sa tatay mo para mas maintindihan ka niya or... Hindi. Hindi. Actually, na-discuss ko yan sa mami ko Kasi meron akong parang question talaga kay mama. There was a time na pinagalitan ako ni Papang. Parang, hindi ko alam kung ano yung hawak niya na ratan niya tayo na iraratan ako. Pero kasama ko si V. Sa harap ni V. Galing ako sa bahay nila sa Magallanes. Parang sorry po, ganyan. Talaga sinabi niya na, parang may padrino ka pa. So, tuloy yun. Magagalit siya, hindi porket may bisita or something, hindi ka pagagalitan. Ganun siya talaga. Ngayon, ang pinagtataka ko lang, lagi naging question ko sa buhay ko, bakit pag pinagagalitan ako ni Papang, parang imik ang mami ko? Wala. It's either aalis siya or si Mamang parang hindi talaga nakikialam. Wala, parang hindi ako pinagtatanggol. Parang gano'n. Matanda na ako na nilalaman ko. May usapan sila na pag pinagagalitan ko anak mo, wag mong bibibihin yung papasok ka na, wag naman. Ano ba, maawa ka naman sa anak mo. Walang gano'n. Nag-usap pala sila. Puntahan mo ang anak mo pagkatapos ko pagalitan. Pag wala na ako, tapos na, saka mo siya. Pero wag mo siyang bibibihin na pinagagalitan ko na parang pinagtatanggol mo. Ano yung pinalalabas mo? Masama ako? Parang gano'n. Dapat ang mag-asawa, pantay tayo. So, disciplinarian talaga si Papang. So, totoo yun, na kapag tapos na yung papa mo, totoo, doon pa lang siya, parang doon pa lang siya enter frame. Si Mamang, hindi kasi yan ma-explain. Kumbaga, hindi siya yung, kasi, ang tatay, wala siyang ganun. Puro yung himas lang yun. Alam mo naman, ako ganun ako makaramda. Haplos lang ng nanay ko, nawawala ang lagnat ko Pero, Kuya Dick, sa showbiz, parang kilalang sobrang mahal na mahal mo yung mamang mo. Talagang sobra. Ano? Oo. Bakit ganon? Ba't ang lalim? Bakit ba? Hindi ko rin maintindihan. Minsan, kapatid ko rin nga, tinatanong ako na, bakit hindi mo masyadong matiis si mama? Yung baga, hindi, itong gano'n, I need my life, kailangan buhay ko, ganyan. Pero pag sinabi ng mami ko na, uwi ka na, Nunoy, uwi ka na dito, natatakot ako na wala ka dyan, nag-aalala ako. Hindi pa nga tapos dito Sige po, magbahala na mamaya. Bahala, pero hindi. Paalam na ako sa mga artista. Alis na ako, mami ka nag-aalala. Parang ayoko siya mag-alala. Sabi nga ng mga kapatid ko, grabe ka, Talagang wala naman yan pagsisang salita lang ni mamang dyan. Kunyari lang matapang yan, mamaya yan. Bibigay din yun. Kaya sinasabi ko sa kanya, importante sa akin na mahal kita, hindi na importante sa akin kung sino yung paborito mo, hindi ako magtatampo. Kasi may mga anak na importante sa kanila na mahal sila, di ba? Importante naman talaga yun. Pero sa akin, mas nananaig yung pagmamahal ko sa kanya. Siguro yung sakripisyo din ng isang ina. Ano yung sakripisyo sa iyo? Hindi naman kami nanggaling sa average
life lang kami. Nung may istorya kasi ng nanay ko nung bata sila, nagsimula silang nabubuhay sila na meron. Pero after ng giyera dito, naiba yung buhay nila. Yun, nagsikap, tapos napangasawa niya yung daddy ko. Nakwento niya sa akin yung hirap nung araw, tapos anong tinakbo niya, paano yung nagkagiyera, napunta na siya kung saan-saan, yung mga ganon. Parang bilang anak, tanong ka mag-alala. Sige ma, kahit anong mangyari, papakabuti ako, gagawa ko ng mabuti. Babawi tayo. Parang gano'n. Tsaka in terms of yung pagiging ina, naging ina talagang nanay ko, yung pagtitiis. Ewan ko nga, bisan 2 years old pa lang ako noon, 3 years old, alam ko na yung mga sakripisyo niya, nararamdaman ko na eh. Totoo to Hindi ko alam kung dito ko to ikukwento po, kung nakwento ko na dati. Ang mami ko, masunurin pa rin ako. Bisan, kung tama lang yung baon namin, yung sa shooting, siyempre, dami din naman mga artista na may kaya, di ba? Pero pag sinabi ng nanay ko na, Nonoy, huwag ka magtuturo Pag tinanong kitang kung ang gusto mo, huwag ka magtuturo kasi tama lang yung pera natin. Ang sunurin ko dyan. Naalala ko kasi yung story talaga. Mga English-speaking artist, let's eat na Roderick, yung mga ganun. So nakatingin lang ganun. Ikaw, sasabihin ni mama sa akin, Nonoy, anong gusto mo? Anong gusto mo? Anong gusto mo? Ay ako po, busog po ako. Trained. Parang tuta. Trained ako. Masyado kong ina-adore ang mami ko. Yung ayoko siyang mapapaya, ayoko siyang masasaktan, ayoko siyang Siguro lang talaga naramdaman ko na kung ano yung pagiging ina niya, naramdaman. Importante rin talaga yung hindi naman nagsasalita mami ko yung, ako na sa'yo, walang sumbat. Naramdaman ko lang, nakikita ko rin yung paghihirap niya para sa buong pamilya. Si Papa working, walang maid 9 kami trabaho lang si Papa, Mama. Talagang nanay. Pero nung pumasok ka sa politics, Kuya Dick, buhay pa si Mami? Namatay na. 2009 siya namatay. 2010 ako pumasok. So, kung nabubuhay pa nun si Mami, hindi ka papasok sa politics o susuportahan ka ng Mami mo? Sa tingin ko, ayaw niya rin Kasi naiinis siya na parang, siyempre, tatay ko taga Manila Times. Nakakaintindi ng politics na sisirain ka dyan, masisira ka dyan, sisirain ang pangalan. May mga ganun na si Mama. Ayaw niya talaga. Pero nung tumutulong-tulong na ako doon sa barangay, tapos sumasama siya sa mga feeding program, yun siya, sa kanya naman ang galing na, ito mo ba talaga? Kasi nakikita niya yung clamor ng tao. Parang sabi niya, sige, parang ingat ka lang anak kasi iba ang politics Kahit gusto mong gumawa na mabuti, pag kinaingitan ka dyan, sisiraan ka dyan. Kung anong gagawin niya. Ayoko makita yun anak. Sige ko, Mang, pero dasal lang naman yan Tsaka kilala mo sarili mo, okay lang yan. Konsensya naman tayong pamilya. So, tinuloy ka na yun. Pero wala na siya. Although kaya nga medyo mayroong mga drama ng 2010 na medyo pag alone ako, dadasal ako, luluhod ako. Tapos tinaano ko si Ma'am, gabayan mo rin ako. So, syempre, alam naman ng lahat na si Kuya Dick po ay kaharap po ngayon. Yung iba nagtataka. I'm sure na nababasa mo naman yan, Dahil 2 ng pelikulang nagagawa mo. 2 na. At ito nga yung latest mo na ipalalabas na sa November 29, yung In His Mother's Eyes. Yung isa Modrasta. Oo, Modrasta yung isa. Tapos, nagko-comment yung mga tao na, akala ko nakakulong yan. Ba't nakagawa ng pelikula? Kinulong nila ako. Hindi yun na nga Parang, siyempre ito na lang muna. Sisimulan natin sa, andito po kay Oji. At once and for all, hindi po ako nakulong. Minsan nilalagyan ko na lang yung kunyari. Di ba nakakulong siya? Lalagyan ko na lang ng icon na nakaganon. Kasi kung sasagot pa ako, baka humaba. So, yung iba naman, inilalagyan ko na lang ng heart kapag may hate. Parang ganon na lang. Wala tayong magagawa Parang hindi naman lahat nakakaintindi. Kaya lang, hindi ko rin maintindihan. Di ba, ini-emote ko sa yung kanina? Na ganon na ba talaga tayo ngayon? Ganon na ba talaga ang tao ngayon? Yung napak-irresponsable na, yung, okay, totoo yun, lumabas sa news. Pero hindi naman sinasabi ng news ko ano yung mga legal procedure na mangyayari. Tama? Kung sasabihin, talaga nakapatay siya ng tao. Halimbawa lang, nakapatay ng tao at siya nahatulan ng ganito. Tapos na. Pero hindi nila sinasabi na, pero nakikipaglaban pa siya, walang ganun. Hindi na sinasabi. Bakit? I think it's business. I think ito namang naglalabas ng mga blogs na hindi nagre-research. Ewan ko kung intentional pero may mga nagsabi sa akin na techie, na people na, hindi, sinasadya nila yun. Tinanong ko yan kay Ami. Si Ami kasi techie So siya nagpaliwanag sa akin, kuya, ganito yan. Paglalagay sila ng titulong very... thumbnail, clickbait. Galing. That's the word. Clickbait. Yan ang tinuro sa akin ni Ami. Halimbawa, nakita ko rin yun na meron nga patay na pala ako matagal na. Roderick, patay na. Pinatay na pala ako years back. So, ano ngayon ang ending? Binuhay ka? Nabuhay ako. Nagmilagro, nabuhay ako. Parang gano'n. Lalagyan mo ng controversial title. Pag pinindot mo yun, at kahit hindi mo tapusin, ano na yun? Counted as one view. Counted as one view na pala yun. Kaya lang, sinabi ko lang kay Ami, gano'n na ba tayo ka-desperate? Ganyan na ba tayo gumawa ng pera o kumita na pinaglalaruan mo, pinagkakakitahan mo? Ang problema ng isang tao, parang, kinasasaya mo ba ang kapalaran na hindi maganda nangyari
nangyari sa isang taong ito na hindi mo naman alam ang totoong kwento, hindi mo naman alam kung anong ginawa sa kanya ng politika at ng mga politiko, parang ganun. Hindi kaya baliktad ang iniisip, yun lang naman ang lagi kong pag nagdadasal ako. Parang kunyari, halimbawa, korap ako, hindi kaya pwedeng baliktarin naman nila na ginanyan yan kasi hindi yan korap. Sana dalawa. Kasi may nagsasabing, bakit siya na gano'n? Bakit siya nakulong? Korap. Yung iba naman, inosenteng nagtatanong lang. May iba naman kasi nakakainis, yung nagdudunong-dunungan. May sinasabi na sila na parang, itong taong ito, hindi ito balanse. Parang may galit lang sa akin to, o naiingit ba ito ng ganito? Pero sabi ko, sana Lord, na meron din magsabi na, baka hindi siya korap, kaya siya binigyan ng problema. Baka hindi siya masunurin. O baka hindi siya oo ng oo. O baka kinaingitan siya, o threat siya, whatever. Wala. Kasi parang kinalimutan na nila, ang tagal na kasi dito 2012 pa yata, o 2011. Na parang sinabi naman doon, meron namang nagsalita na may binayarang tao, binayaran siya para gawin sa akin to. Wala na, kinalimutan na natin yun. May mga galit na galit parang alam na nila yung nangyari kung sa akin. Yung mga may magsasabi ng deserve. Gusto kong malaman, alam mo ba paano nagsimula ito? Paano mo nasabing deserve? Dahil ito ang desisyon ng ganito, paniniwala mo na, tama na. Inusgahan na siya ng ganito so okay na. Pero wala kayo ng proseso. Pero dito rin, ang sabi nito, hindi siya na-link doon, hindi niya na-commit ito, very siya, in good faith lahat ito. Ba't ayaw niyong pakinggan yung punto? Bakit ko ano yung huli, yun lang ang gusto niyo? Sana nag-research ba kayo? And gusto ko na ito, nabuksan mo na ito, no? Actually, ayaw kasing pahabain kasi nga, lumalaban pa tayo. Kaya lang, ang sinasabi ko lang, bakit ganun? Noong negatibo, ang laki-laki ng balita. Banner story pa. Yes, pinagpiestahan ako. Pero bakit noong inakwit ako at dinismiss ang kaso ng Court of Appeals? Bakit hindi nyo rin pinagpiestahan at di kayo nag-hallelujah? Na hallelujah, hindi totoo. Sinabi ng Court of Appeals na wala siyang kasalanan. At hindi siya pwedeng i-link doon sa nangyaring irregularities or something dahil walang pruweba. Bakit nung inilabas yun sa isang ganito lang na tabloid yata, ganyan? Maliit na story lang. Oo. Pero nung may kaso, parang ang laki front page pa ako sa mga... Of course, I know the reason. Pero yung paliliwanag sa tao na sinasabi ng ganito, na korting ito, na wala siyang kasalanan, ba't tayo yung pag-usapan nyo? So I find it unfair. Kaya lang, ang gusto ko lang, hinihiling ko lang. Bukod sa tao at Diyos, Lord, parang it's about time na sana naman matuto rin ng tao na huwag din sila paggamit. Diba? Yung mag-isip din sila na bakit gumagamit ng ganito. Inusgahan din yung katapat nun kasi dalawa yan, di ba? Bakit yung sa kabila sinabi walang kasalanan? Ba't hindi nyo rin banggitin yun? Parang ganun. So, hindi mo balanse daw. Balanse mo. Ito, sabi hindi. Tapos ito, oo. So, questionable yun. So, that's why andyan pa rin yung pag-iisip na, teka muna, pag hindi nyo naiintindihan, sana huwag kayong padalos-dalos sa pag-uusga. Tsaka hindi ako, sasabihin nila, syempre sasabihin mo yan dahil ikaw yan. Oo, sasabihin ko to dahil ako to, na hindi ko sisirain yung pangalan ko talaga. At sinabi ko yan noong 2010 sa harap din ng nanay ko. Hindi ko sasirain ng pangalan ko sa pera. So, nandoon yun sa paliwanag ko na sa wag padalos-dalos, wag nang dagdagan. Kasi hindi mo alam kung ano ang naging buhay ko. Paano ako nakikipaglaban. Nung hindi sa court, nakikipaglaban din bilang public servant. Question na lang Siniraan na ako. Alam mo, ang pinang-ikot pa yung mga tabloid. Alam mo yung mukha ko? Tuwing mag-i-election, ini-scatter nila yung kinasuhan. Bini-brainwash nila yung tao na kinasuhan. Pero every takbo, nananalo ko. Bakit? Alam ng tao ng barangay ko. Alam ng distrito ko kung ano ang takbo ng distrito at politika dito sa lugar nito. Kasi kung hindi, kung alam nilang ano ka, edi talagang magagalit sila sa'yo. Tsaka nakita naman nila yung mga projects, nakatindig naman lahat. Pero Kuya Dick, itong sa pagkakataon na yan, may mga artista ba na dumamay sa'yo? Actually, nung araw, usap lang sa telepono. Tumatawag na si V Ano naman to? Pinaliliwanag ko sa kanya, siyempre siya nakakaintindi. Dahil politiko siya Sabi niya, nako, hindi mo lang alam, meron din namang mga ganyan na laging attempt yan. Kumbaga, na-experience din niya yung may mga sisirain ka talaga. Sisirain siya, may mga haters din siya. Nandiyan dyan si Rit, si Ami. Talagang nandiyan yan. Tapos sila Myla, si Rita, Avila. Yan yung mga nagagalit sila talaga dahil kilala nila ako na hindi ko sisirain pero ako sa ganun. Tapos si Maria, of course, nandiyan dyan. Si Maria naman, emotional din yan Yung mahal kita, yung mainit siya agad. Kasi nakita naman nila kung paano ako kumilos. Ayun ang mali hindi ko pinupuri sarili ko pero alam nila ako na hindi ako pwedeng makuha sa ganyan lang na masilaw sa ganyan na kapalit pangalan mo na pinaghirapan. Meron akong huling babanggitin na kasi ayaw ko makalimutan yun. Matagal ko nang hindi nakikita pero nung may nangyari, nandoon. Si Tita Christy. Talagang gusto ko siyang, alam mo, siyang ilang dekadang hindi ko na nakita.
Pero nung lumabas dahil kilala niya ako, nagsalita siya na hindi siya naniniwala. Ako, bakit sabi ko ganito? Ever since nagkasama kami sa Showbiz Linggo, di ba? Tita Casey, fighter din yan eh. May mga dumating din sa kanya eh. Tapang yan eh, di ba? Punos yun eh. Ang ayaw lang naman yan yung nababaliktad eh. Ayaw lang naman yan yung mga sinungaling, di ba? Pero pag nakita nilang yung totoo ka, ipaglalaban ka niyan. I mean, yan yung league mo, di ba? Yun naman ang gusto ko na talagang, basta wag mo lang naman kami kung magkakamali at magsisinungaling sa akin. Hindi ka nagbabago, paglalaban kita. Nagulat ako na, although ando doon yung mga friends ko, kasi siya yung decades na hindi ko nakita, pero nagsalitang kilala niya. Carmi pa pala. Yun lang. Iniiwasan ko lang, sinasabi ko lang kala Carmi and Ami, huwag na sasagot. Yung dalawa kasi hindi makatiis. Sumasagot. But siguro dasal na lang, puro dasal na lang ako na God sees and God knows. Kumbaga, hindi naman importante kung ano sasabihin ng tao. Kasi ang tao talaga, kaya nga tao yan, makasalanan, mag-iisip ng masama. What is important is, alam mo yung sarili mo at alam mo yung haharapin mo. Masarap naman ang tulog ko. Hindi, ando doon kayong nababother ka. Pero pag alam mong God knows, God sees and God knows, mamatay ako ngayon, yun na, magreklamo ko talaga sa'yo. Ba't ganun? Ba't nangyari yun? Magagano. Pero alam niya, wala akong guilt sa kanya. So, sa ngayon, Kuya Dick, nasa korte pa tong iyong case. Kumbaga, hindi pa siya totally done at nakikipaglaban. Laban pa. Pero free ako to do anything. So, Kuya Dick, itong journey mo, nagsumbong ka ba sa nanay? Oo. Sana hindi mo natinanong yan. Hindi naman, hindi naisip ko na yung ayaw niya eh. Yung sinabi niya na, ako dyan, sisirain ka dyan. Yung gano'n. Naalala ko lang yun. Hindi mo mawawala sa isip ko na, dapat pa sinunod ko siya, pero umuo naman siya nung bandang huli eh. Hindi lang yan. Actually, not only my mom. May mga kaibigan din ako. Nagsabi na, sisirain ka dyan kasi ang lakas-lakas mo. Gusto ka ng tao. Tapos, hindi mo kailangang maglabas ng pera para lang iboto ng tao. Hindi mo kailangang magbayad ng mga botano. Mga ganyan. Kaya inggitan ka talaga. Minsan naiisip ko yun na parang mali ba yung ano ko. Pero nakatulong ako eh. Ang ganda naman ng mga sinasabi. Alam mo, Oji, kung titignan mo, ang hindi magandang sinasabi, hindi taga Quezon City. Hindi naman mo nagsasalita. Yung iba nga nagtatanong taga-abroad eh. Ay, hindi ba? Tapos makikita mo, isang pag binabasa ko yung profile, parang matalino naman to, okay naman pinag-aralan nito. Ba't ganitong iniisip? Tapos pag tignan mo, hindi naman. Hindi taga. Kasi ang question doon, bakit nga naman? Nanalo ko 3 terms hindi naman naapektuhan ako eh. Gusto pa rin ako ng ano ko. Bakit tumakbo nga ako last time, hindi ba? Gusto pa rin nila ako. Kaya lang may mga unavoidable circumstances na talaga nangyayari. So, ang importante, alam mo, at gusto ako ng tao at mahal ako ng mga taga-distrito ko. Laki utang loob ko sa distrito ko. Alam mo bakit? Lagi ko sinasabi niya, there was a time may mga nangyayari ba dyan na kapag kampanya. Isang nagsasalita ako, gusto ko pong sabihin, huwag ka magpaliwanag. Kilala ka na namin, okay lang yan. Boboto ka pa rin namin. Parang may iyak ka doon sa salap na sinasabi nila. Katulad dito, Kuya Dick, so may mga problema ka. Parang wala kang masandalan kundi mga kaibigan mo, yung mga naniniwala sa'yo. Siyempre, tatanong nila, bakit Kuya Dick, hindi ka pa mag-asawa para meron kang katuwang? Nasaan? Saan siya? Diba? O in the first place ewan ko, bihira makakaalam nito ng tao because alam nila na komedyante ako. Pero alam mo bang loner ako? Alam mo bang hindi ako masumbong? Merong mga pagkakataong dinala ako sa emergency room pero hindi alam ng pamilya ko. Hindi kasi ako masumbong eh. Madasalin ako. Alam mo bakit? Yan nga ang pinakamasamang ugali ko eh. Parang ayaw ko i-burden yung family ko na madamay pa sila dito sa problema. Kasi alam ko, mas warrior sila eh. Sinasarili ko lang. At kahit sa problema ko sa love life, sinasarili ko, hindi ako makwento. Parang, Lord, accompany me, tulong mo ako, let this be our battle. Pinangako mo eh. Siya naman yung nangako na, di ba, we'll fight your battles and surrender it to me and I'll fight your battles. Yun, ganun ako. Nung na-aksidente nga ako eh, di ba? Binunggo yung kotse ko, umikot ako 3 times dyan sa may Anonas. Yun, na-aksidente ako doon. Tapos nakahiga ka doon sa operating. Kasi parang feeling ko, nagnambi yung mukha ko. Kala ko maraming bubog, maraming everything. Tapos, paano ito? Hindi ako nakakauwi. Dapat nasa bahay na ako. Papang. Kasi ang taping natin hanggang alas 3 lang o alas 2. Mag-alas 5 na. Tapos sabi ko, pwede po usapin ko daddy ko para sa operating. Dinayan. Nonoy, sabi sa akin. Kamusta ka, Nonoy? Okay ka? Acting. Pa, I'm very okay. Talagang okay ako ba? Dito lang, inaano ko lang ito. Pa, sabi ko, may problema lang pa yung kotse, wasak. Ay, wag mo isipin yung kotse niyan. Isipin mo ikaw. You tell me what's happening. Anong nangyayari sa'yo? I'm okay pa, I'm okay. Pero, tinitreat ako sa emergency. Baba. So, ganyan ako. Alam ko, mag-iiyakan. Mga mahihina yung mga kapatid ko, baba, iyakin sila eh. Ganyan ako. Tapos may glass. Bilang tumatakbo yung mga kapatid ko. Biro mo, from operating, tumayo ako. Sabi ko, binibiro ko sila. Kaya nakita nilang, hi. Tapos kasi Dok, pasarado na yung salamin. Nasirado na. Ano po? Kailangan namin tahiin ka. Ayoko po ng tahi. Ayoko po yun. Hindi nila alam.
Tapos paglabas ko, okay na naman. Parang hindi ko naging ugali talaga. Siguro, I just care for them. Yun yata yung masama. Na parang lumalabas, parang I care for them more than I care for myself. Parang lagi ko iniisip yung damdamin nila, iniisip ko yung mararamdaman nila. Parang ako, okay lang. Although it's not okay. Kaya siguro, yun din na maganda naman dahil takbuhan ko talaga. Si Lord lang. Parang alam ko siya lang naman talaga. Although, ang tagal na nito, pero kumakapit ako sa kanya. Kaya sabi ko nga, alam ko makasalanan akong tao. Alam ko marami din akong kasalanan. Imposible naman ako nagkasala, namin kasalanan. Pero itong binintang nila sa akin, hindi ko ito magagawa. Yan ang hindi. Mahirap ba maging isang Roderick Paulate? Sa dami ng kwento mo. Mahirap siguro. Feeling ko ang hirap maging mabait. Sorry parang mayabang ba yun? Dapat marunong ka rin lumaban, marunong ka magsalita, marunong kang, para maramdaman din na nasasaktan ka, di ba? Parang mahirap din masyadong mabait. Ano yung mga na-realize mo na ganito pala ang tao? Ang natutunan siguro, huwag ka masyadong mag-trust. Kaya lagi mong ipagdadasal yung the gift of discernment. Na Lord, bigyan mo ako ng ganito na maramdaman ko kung totoo tong tao to, hindi. Ilayo mo na ako. Pag sa tingin mo mapapahamak ako sa tao to. Mga ganon. Minsan kasi pag natutuwa ka na, nakikita mo at nagsalita na, akala mo, lalo na pumapasok ka sa bagong field, maniniwala ka kagad. Hindi mo alam kapag magiging balakid ka sa kanila at magiging balakid ka sa pangarap nila o magiging balakid ka sa mga plano nila, pwede ka talagang pag-initan. So, ingat ka. Tsaka, trust yourself and hindi kailangan madami, isa o dalawa lang na pinagkakatiwalaan mo. Siguro lang dapat lang maging matatag, in faith lang, matibay. Hirap na ako pero I trust you. Meron sinabi siya na hindi naman kita pinarating sa ganito. I did not allow you to reach this point kung wala akong magandang plano sa iyo. I'm not here to harm you but to prosper you. The Lord is my refuge, so alam kong wala naman siyang balak na hindi maganda. As long as yung promise niya, yun lang, I hold to the promises of God lagi. Na sinasabi niya na if you call on me in the name of Jesus, I will never forsake you nor leave you. So yun, na araw-araw, doon ako nakakapit.